Kalimutan yung birthday ng asawa, anniversary, ilang taon na kayong kasal, magkaiba kayo ng taong sasagot, minsan may mga ganon. Kasi nga po, yan, hindi rin po ako magaling sa dates. Yun. At alam po natin na sa pagsasama po, it's important na kino-consider natin yung asawa natin na mas nakakahigit kaysa sa atin. Kaya pinanggit naman yung sakripisyo. Meaning, dahil alam po natin na imperfect yung asawa natin. And at the same time, alam po natin dapat lagi tayo magpapatawad. Kasi po, sa society ngayon, sa lipunan ngayon, ang ituturo po sa atin ay self-love. Mahalin mo yung sarili mo. Self-love din, hindi po yung anak mo, hindi po yung asawa mo. Hindi ko po sinasabing mali yun, na mahalin din natin yung sarili natin. Pero the mere fact na nag-decide po tayong pumasok sa isang relasyon, maging asawa, o pumasok sa kasal, naunawaan natin na ang priority na po natin ay ang ating asawa. Sino po dito yung mahilig magsabi ng, puro na lang ako, ikaw naman. Wala, huwag kang masyadong halata eh. Hindi ako nagbanggit ng pangalan. Ewan ko sa'yo, ano na Sabi ko kasi dati, ano mo naman, ikaw naman, puro na lang. Parang narinig ko kagabi. Hindi, I mean, yan, nangyayari din yun. Kahit sa'yo mag-asawa, di ba? Ikaw naman magsaing ngayon. Pagod na yung kamay ko. Tatanong ka sa ulam, anong ulam? Ikaw na lang. Isa yan sa pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Anong ulam? Pag tinanong niya ako, Bahala ka. mahirap po yun. Napakahirap po kung tanongin. So, di ba, kaya ko po sinasabi na bakit dumarating yung time na ikaw naman yung nagbibilangan ng pagod. O nagbibilangan. Ako nga, di ka nakakarinig sa akin. Sagot ko yung labada, sagot ko yung pagkain ng bata, pagkain sa school. Uuwi kami, nilutong ulam na. Di ba? Gagawin mo na lang. Ang dami na Ulan, di ba? Oo, di ba? Nanghingi na po ka ng profile kasi ng bawat mag-asawa. Kasi pinag-aawayan. Common ako. Common. Pero common po yan. Hindi po namin sinasabing mali na dinadanas yan. Pero gusto po natin maunawaan na nararanasan po siya at normal. Dahil nabubuhay po tayo sa mundong imperfecto. Namumuhay pa tayo sa mundo na may mga kasalanan po. So bakit po natin nais itong maunawaan? Kasi gusto po natin na ipasok ang design ng Panginoon sa buhay ng bawat mag-asawa. Okay. Together po sa paraan ng pagkakaunawa natin sa pagkasal o sa kasal o sa pag-aasawa, may mga importanteng bagay po tayong dapat i-make sure na mananatiling na nasa sentro. Una-una po siyempre ang Panginoon. Kasi imposible pong mahalin niyo yung asawa niyo kung wala ang pagmamahal ng Panginoon. Tama po, ang ganda-ganda ng asawa natin, ang gwapo ng araw ng kasal, dumating yung magdamag, honeymoon, kinabukasan walang ligo, makeup, toothbrush, nagtisisi tayo. Siya ba yung pinakasalan ko kahapon? Diba, may ganun po. So, normal po yan, dumarating yung mga imperfections, dumarating yung mga pagkakataong may tampuhan, sama ng loob. Pero ito po yung isa sa mga bagay na dapat nating maunawaan. As we understand the importance and the design of God in terms of marriage, we have to understand as well the importance of one thing that will help us preserve our marriage and relationship. And that is communication. So, ganong kadalas po tayo makipag-usap sa asawa natin, hindi lang para mag-utos, manghingi ng pera o para mag-away. O para hindi pag-usapan yung mga anak. Meron po bang gano'n? Nag-uusap na lang kayo dahil may anak kayo, dahil may apo kayo or what? So, bakit po napaka-importante ng communication sa marriage? Kasi po, at the end of the day, the bond of companionship is the way you share your emotions and heart to each other. A good marriage is something that is shared. Ang kasal po na maayos ay hindi trabaho ng isang tao lang. Trabaho po ito ng asawang babae at trabaho po ng asawang lalaki. Okay po? Yan. Okay. Ito po yung mga reasons bakit importante yung maayos na pagkikipag-usap, yung good communication sa mag-asawa. Ito po yung parang in-impress sa amin ng Lord na topic kasi of all stages in life. Kahit po kung meron ditong single, this is still applicable sa relasyon niyo po sa anak ninyo, sa relasyon niyo sa kapatid niyo, or sa ibang tao. So una po, kapag maayos ang pakikipag-usap, na tumitibay yung tiwala. Saka yung emotional intimacy, nandoon po kapag meron pong maayos na communication. Naiiwasan yung hindi pagkakaintindihan. Diba? Yung misunderstandings.
Madalas po yung mga pinag-aawayan natin, di po ba yun yung mga petty things? So, walang kabagay-bagay. Pansin niyo po, tapos biglang malaman mo naglayas yung isa. Diba? Yun lang pinag-awayan nyo. Diba? Pag naimasmasan na tayo, nai-realize natin, wala palang kabagay-bagay. So, dahil lang hindi maayos yung communication. Kapag pumayos yung communication, natututunan natin paano ayusin yung ating conflict. Di po ba? Yung conflict ngayon, nagiging mabuting bagay siya kasi lumalago tayo. Pero pag hindi tayo maayos makipag-usap, lahat ng conflict lumalaki. Kasi minsan hindi naman yung gusto nating sabihin ng problema, pero yung paraan ng pagkakasabi. Ano pa po? Pag pumayos ang communication, umaayos po, nagiging align yung goals natin, yung values natin, yung priorities nating mag-asawa. So, ngayon, hindi tayo separated. We move as one. We think as one. Ang sarap po kaya ng ganun. Diba? Yung hindi nyo na kailangang pag-usapan, minsan nga tinginan na lang eh. Diba? Gets nyo na po yung isa't isa. Ganun po kaganda pag maayos ang communication. At lalong lumalago yung pagmamahal, yung connection, yung ugnayan, pag maayos yung pakikitungo natin sa isa't isa. And yung communication po ay biblical principle. Mamaya po maiintindihan pa natin. Okay. So, gusto po natin magkaroon ng magandang communication o magandang pag-uusap sa mga asawa natin. However, kailangan natin maunawaan na kahit minsan anong gusto po nating maging maganda ang communication o paraan ng pakikipag-usap natin sa mga asawa natin, lagi may mga hadlang, may barriers. Actually, ang ganda nga po ng setup natin ngayon. Di ba? Nag-uusap tayo in an open space. Open space meaning hindi natin kontrolado ang ingay sa paligid natin. Hindi natin kontrolado ang mga sinasabi ng tao sa paligid natin. Pero ang gusto natin, maintindihan at maunawaan natin yung asawa natin. Kasi ganun po ang design ng pagsasama. Hindi kasi tayo kinasal at tumira sa isla na kayong dalawa lang yung tao. Di ba po, pumasok tayo sa dalawang pamilya, pinag-ugnay natin ang dalawang pamilya at may mga tao sa paligid natin maraming gustong i-share, maraming gustong sabihin, maraming ambag sa salita, pero sa responsibilidad walang tulong. Alam po natin, di ba, may mga ganun po talagang tao sa paligid natin, parang, kumbaga sa mga marites lang ng ambag, mga ganyan. May mga ganun, maingay lang talaga. At tayo po ngayon ang magde-decide kung paano ba natin po protektahan ang paraan ng pakikipag-usap o pakikipag-communicate natin sa mga asawa natin sa kabila ng ingay ng mundo. So ano po ba yung mga barriers of communication o yung mga hadlang kung bakit mahirap minsan mag-usap ang asawang lalaki o ang husband at ang wife? Bakit nahihirapan sila i-communicate yung mga emotions nila at yung mga nais silang i-share? So ang una po dito, ano po yung mga example ng mga ano po natin, barriers. Una po is we have contempt. Pag sinabi pong contempt, di ba tayo contempt of court, di ba? Pag sinabi pong contempt, minamaliit mo yung isa. Kino-consider mo siya na walang halaga, na mas importante ka kaysa sa kanya. So kaya ayaw makipag-usap, wala yan, hayaan mo lang. Una, contempt, minamaliit mo yung kausap mo. Pangalawa, paano ka tayo minaliit? Share ka. Hindi ko yung minaliit eh. Naman ako. Really ganun ba tayo? Meron din po kami Oo, mga ganun mga- experiences. Ano ba yung example ko? Pag dahil marami po akong trabaho, may gusto siyang i-share, tapos parang issue lang naman somewhere sa bahay, parang iyaw na okay lang yun. Pero hindi ko siya pinapakinggan. Kasi tingin ko, ang liit lang ng issue niya, compare sa issue ko sa buhay. So yun po yun. Okay, next. And next po, criticism. Tayong mga babae, aminin natin, mas madalas natin nakikita yung mali. Yung mami na Ivy, nakakatuwa. Di ba po? Ayan at ako po, personally, nagiging barrier to sa communication namin mag-asawa. Kasi nagagamit ko minsan yung salitang, palagi ka na lang. Lagi ka na lang ganito. Bakit ba lagi ka na lang ganyan? O kaya yung, minsan hindi mo ako, ganyan. Never mo akong ginanto. Yan po yung always at never. Mga delikadong salita po yan. Na kapag narinig ng mga asawa natin, sobrang big deal sa kanila. Kahit na po hindi asawa, kahit sa ibang relationship natin. So yun, criticism, isa po yan sa mga negative or mga barriers. Kasi instead na isabihin natin yung concern natin, isipin natin, lagi naman ako mali. Lagi naman ako hindi papakinggan. Ba't pa ako magsasalita? Diba po? So yun, isa po yan sa mga barriers. Criticism. Yan. And ako din po, guilty rin ako sa pangatlo, defensiveness. Yan. Ewan ko kung kayo din naranasan nyo, yung sobrang feeling mo, ina-attack ka na ng asawa mo, sinasabi lang naman niya yung totoo. Di ba po? Parang
parang halimbawa, siguro example ko dito na naranasan ko nung bago pa kaming mag-asawa. Kasi siya po ay OC. May ano po to, may pagka-OCD. Na nakuha niya sa generation pa nila, nanay niya, lolo niya, lahat ang nagpalaki sa kanya. Sobrang linis po nila sa bahay. Ayoko nang hindi pantayang doormat. Sobrang, Magbasa yung CR, magpasok ko. sobra po yan, sobra. Sibili ko yung mga pumupunta sa bahay yan, sila pastora, nararamdaman nila yan. Konting maano yung piso, Kaya aayusin ako, niya tsaka yung yan. tropilo sa sofa, kailangan ayos sa akin. Ganun siya. Tapos ako naman po, hindi ako ganun pinalaki. Kasi ang nanay ko, maselan din siya, pero later on, nung lumaki na kami, nagbago siya eh. Parang in-adjust niya yon. So, sanay po ako na normal na minsan may maiwang ugasin sa plato, ay ugasin sa lababo, tapos maya-maya babalikan pwede. Ganun po yung 2 weeks na. Hindi na alam inuud na yun. Pero ganun po yung culture namin. So, nung napangasawa ko po siya, isa yun sa mga talagang pinag-pray ko. Kasi mag-boyfriend pa lang kami, nakita ko na yung nanay niya na pumunta na sa bahay nila, yung halimbawa yung madali ka lang, uusudin gano'n. Yung parang ang hirap kumilos. So, nung naging mag-asawa po kami, talagang pinag-pray ko yun, Lord, tulungan mo ako na ma-endure ko. Kasi ayoko po ng, ayoko ng kinikwenta lahat ng teacher. Tapos teacher pa ako, sa classroom, Reyna ako. So, nung nag-asawa na kami, isa na adjustment ko. Kasi, dahil ganun siya, sobra ako napipressure pag darating yung in-laws ko. Kikita ko arrange niya yung mga paminta, yung mga oh my gosh! So, sa kanya, wala lang yun. Diba? So, pag sinasabi niya minsan na, Jane, darating sila, mami, magbilis ka. Nagiging sensitive ako, nagiging defensive ako, na parang sumasagot agad ako na, bakit di ba ako naglilinis? Parang gano'n agad ang dating sa akin. Bakit tamad ba ako? Di ba po? So, doon pinakita ng Lord na may issue ako sa heart. Mali yung heart ko. Kasi gusto lang naman niyang sabihin na darating lang naman yung in-laws niya. Pero dahil defensive ako, instead na tingnan ko siya as kino-communicate niya lang, ang tingin ko, pinapamukha niya sa akin na hindi ako naglilinis. Kita niyo po yung communication barrier ko. Instead na magkaintindihan, nagkaroon ng conflict. And yung pinakamalala po, yung dulo is Stonewalling. stonewalling. So, normal po ito sa mga lalaki. Pag sinabing stonewalling, hindi ka na lang magsasalita kasi ayaw mo ng ingay. Lalayo ka na lang kasi ayaw mo ng confrontation. Kahit may gusto kang i-share, katahimik ka na lang. At hindi lang po yun sa ganung paraan. Mas gugustuhin mo pang magkwento sa kabarkada mo. Na alam pa ng ibang tao, alam pa ng nanay mo, alam pa ng mga kapatid mo, yung asawa mo yung huling makakala. Kasi nga po, dahil masyado kang naiingayan, masyado kang natatakot, na baka iba yung reaksyon, magagalit, palalakihin yung gulo, hindi ka na lang kikibo. Sa iba mo na lang isi-share. Kaya po maraming tao ngayon, ayun po yung isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng third party. Sa iba ka nag-share ng issue mo. Sa iba ka nag-share ng problema mo. Kasi ayaw mong mag-ingay, matakot, o malungkot yung asawa mo. Kasi nga, iba yung reaction. Iba yung nagiging take niya kapag nag-share ka ng problema. Tatahimik ka na lang. Shutting down na lang. Yun. Isa rin po sa mga challenges ng communication is yung totally opposite na nature ng babae at lalaki. Amen po? Kami mga babae, pag nagkwento kami, parang highway down the road na maraming detour. Di ba ba? Yung tipong ito yung topic mo, biglang magsasabi ka ng medyo related, tapos may maaalala ka, biglang isisingit mo yun sa topic, di po ba? Tapos, halimbawa, kinikwento ko lang sa kanya yung napanood kong movie. Tapos meron din akong napanood na related doon. So humaba na ng humaba. Tapos nag-expect ako na makikinig siya, na mag-respond siya ng sobrang haba. Tapos sasabihin niya, okay. Di ba po? Yes. So ganun tayo naka-wired sila, paano kayo mag-communicate? Diretso lang. Parang ganito. Ano ba yan? Pag sinabi niya sa akin, uy, may nakita akong kulay ng kotse. Teal. Ano yung teal? Kasi sa mga lalaki, green lang yon. Alam mo ba yan tayo? Kulay green, red, blue, black, gray. Sa kanila may coffee. May magenta. Parang alam niyo po, sobrang detalyado, sobrang yung sinasabi po niya movie, halimbawa, napanood ko, halimbawa, nanonood siya kami ng Harry Potter, tapos may character doon. Uy, napanood ko rin yung movie niya, kasi pinag-usapan anong ending. Andun yung babae, napanood ko doon sa gantong palabas. Ito yung nangyari kasi doon sa gantong palabas. Iba na yung palabas sa kinukwento niya, pero ang concern ko Harry Potter lang. So parang, tapos anong ending ng Harry Potter? Parang,
Tapos ang dami ulit ko kwento. Okay. Parang namimili na lang ako nung kailangan kong pakinggan kasi hindi yun yung kailangan kong marinig eh. So, filter ko po. Sa aming lalaki naman, tinanong niya ako, saan kayo nagpunta? Punta kami sa mall. Yun lang yung kinukwento. Kasi tinanong lang saan ako nagpunta, hindi ko na kinukwento ng nag-escalator ako, nag-elevator ba ako, ano ba mga nakita ko stop doon, dahil pa mga klase ko. Kasi gano'n ko siya magkwento, nakita ko si ano, ganyan. Ang daming pupuntahan, paligoy-ligoy. Tapos ako naman, pag nagkwento, diretso lang. Anong inulam mo? Pakbet, okay na yun. Ganun lang siya. I mean, na medyo hilaw yung kalabasa, tapos yung alamang medyo kulang sa ala. Yung mga ganun. Ako, sa pakbet yung ulam ko. Alam niyo, pakbet, ayun lang yun, pakbet. Ayun lang naman talaga. Ayun. Kaya po yung kaibahan. Kaya minsan, napapansin natin, magkaiba ng reaksyon at magkaiba ng paraan ng pagtanggap sa mga kinukwento o pinag-uusapan ng mga lalaki at babae na minsan ang babae nag-e-expect na mahaba ang reply. Di ba ang hirap? Siya nang habang chat sa'yo, reply ko na lang, okay. Parang ano oo, sige, naniniwala ako sa'yo, hindi ko tinatanggihan yung... Ang hirap po kasi at the end of the day, ano po kasi ang lalaki, solution-based. Sa dami ng kwento mo, anong kailangan kong gawin? Naniwala ko ganun, lalaki, anong gagawin? Action agad sa dulo. Di ba? Action na, tapos anong kailangan kong gawin? Anong gusto mong gawin ko? Na nahihirapan po siya kasi minsan gusto lang pala niya magkwento. Gusto ko lang pala kailangan makikinig. gumawa ng action. Oo, ganun parang hindi ko po talaga maintindihan sa babae. Kaya pag gano'n, nagkaroon kami ng mutual agreement. Sabi, pag meron ako i-share sa kanya ng problem, tatanungin niya ako, anong kailangan mong hat? Husband hat? Counselor hat? Lawyer hat? Pastor hat? Parang kailangan niyang malaman sa akin. So, gusto ko hindi, husband hat lang. So, ibig sabihin, makikinig lang siya. Hindi niya kailangang mag-suggest, hindi niya kailangang ma-irita, hindi niya kailangang maramdaman yung Aaway ko na ba? Parang gano'n. Parang doon ko naunawaan na kailangan malaman ko din po anong kailangan niya sa akin. Yes. Ano ba, nagsishare lang ba siya? O nagkukwento lang ba? Ayun po. So, how can we improve po the communication? Napaka-importante po kasi alam na po natin ano yung pagkaibahan ng lalaki at babae, ng mag-asawang lalaki at babae, ano po yung importance ng communication sa kasal at bakit po ito nais ng Panginoon na huwag nating kaligtaan dahil ito yung isa sa mga basic na bagay na madaling kalimutan na nauuwi sa hiwalayan. So, ang sabi po sa James 1:19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Kaya po pala dalawa ang tenga at isa lang ang bibig. Kasi sa totoo po palang kailangan sa pagsasama ng mag-asawang lalaki at babae at para magkaroon ng maayos na communication, dapat tayo ay mahilig makinig. Hindi pala dapat mahilig magsalita. Na-imagine nyo po, teacher, abogado, paano kayo mag-away sa bahay? Yeah, nung first year po namin, para kaming laging nasa courtroom sa kadebate. So, hindi po ako nagpapatalo kasi debate coach din ako. Tapos siya din po, yung reasoning niya, lahat ng logic niya, Sinabi grabe, ko ba? Talaga ba grabe. sinabi ko yan? Paano ko sinabi? Ganun po yung unang taon Ano namin. yung sinabi sa'yo? Ganun kasi ko. Sobrang disaster kasi lagi namin gustong i-win yung argument over our relationship. So, praise God po, unti-unting binago naman ng Lord yung heart namin. Kaya kailangan po natin maunawaan na ang pag-uusap ng mag-asawa ay hindi para magpagalingan. Hindi po natin kaaway ang isa't isa. Okay po? Magkakampi po tayo. Tayo yung unang kakampihan ng asawa natin sa kabila ng lahat ng pang-aaway ng mundo. Kaya po, dapat din natin malaman na maraming sasabihin yung tao sa paligid natin tungkol sa asawa natin. Pero dahil tayo yung asawa, tayo dapat ang mas nakakaalam ng totoo sa asawa natin. So, paano po natin malalaman yung totoo tungkol sa asawa natin kung hindi po maayos pala yung communication natin? Diba? Madali tayong mag-a-assume, madali tayong maghihinala, madali po tayong mag-iisip ng kung ano-anong bagay. So, ano po yung kailangan para panatili nating godly ang communication sa relationship natin? Diba? Sabi nga po, we have to listen. So, meron po tayong acronym na LISTEN na dapat po nating i-remind ng sarili natin o i-practice. So, letter L. Listen actively. Be quick to listen. Give your full attention to understand your spouse, not just to reply to them. So, nakikinig po tayo hindi para may isagot. Nakikinig tayo kasi gusto natin malaman. Interesado tayo sa buhay din ng asawa natin. Mas masarap maging interesado sa buhay ng ibang tao, tama? Tama po ba?
Ay, ito ko sir, chismoso ba tayo? I mean, usually mas chismoso ang lalaki ha. I mean, technically speaking, mas mahilig ang mga lalaki minsan sa kwentuhan. Lalo pa sa inuman, sa mga tindahan, normal po yun. So kung minsan mahilig tayo makinig sa kwento ng barkada natin, how much more dapat yung excitement natin makinig sa kwento ng asawa natin? Para ang goal natin, mas kilalanin sila everyday. Kahit pa ulit-ulit. Yeah, kahit pa ulit-ulit. Narinig ko na kahapon, pag-usapan na natin yan. Ganun po talaga eh. Pasalamat na lang po tayo mga sete, sa atin sila nagkukwento. Yeah.